Yun, habang naghihintay tayo ng delivery ng in-order natin sa Facebook, ayan, nilinis muna natin yung ating motor. At saka yun nga, dumating na yung delivery. At naknanto ko ba yung in-order ko kasi yung ano ng power bank na malaki, parang ganun. At ang nakalagay dun sa box, tsaka magaan, dapat tsaka parang mabikit-bikit. Ayan, ayan ang mga nakalagay, naknanto ko nga, buti nga yung rider nahabol ko kagad. Kaya sir, ako ganito, ba't ka ako ganito naman, hindi naman ako ito yung order ko. Ayun, nagkasundo na lang kami na picture niya. Tsaka yan, ingat kayo sa mga order na yan, baka madali rin kayo. Naknanto, ba mahal pa naman no, 1,000 din yun. Yun, day 260 na natin drums sa pawis. Kahapon nag-basketball ako, napakasakit ng balakang ko ngayon. Naknanto ko masakit na masakit. Dapat susundutan ko ngayon ng basketball, pero hindi na kaya. Pero ngayon, sige, tuloy tayo. Dito tayo sa Jazz Fusion natin. Ayun nga, kagaya ng sabi ko, nagbaba ako ng konti ng upuan. Pag basta may nararamdaman kayong parang nangangawit, kunyari matagal kayo nakaupo sa drum set, parang nangangawit kayo, i-try nyo i-adjust yung upuan nyo, i-try nyo i-adjust yung pedal nyo, i-try nyo i-adjust yung tom-tom nyo, basta kung saan kayo pinaka-komportable. Pero karaniwan nga, di ba, sa tugtugan, ano lang tayo kung ano na lang yung madata natin. Pero ayun nga, hanggang maaari, doon tayo sa pinaka-komportable natin, kasi kanya-kanya nga tayong nakagawian, at saka kanya-kanya tayo ng straight ng, kunyari malakas ang kamay natin, malakas ang paa natin, pero minsan yung balance ng upo mo nasa importante yun. At saka yung hanggang maaari straight body. At saka yun nga, ang kagandahan ng pagbibideo natin, nakikita natin na ang palo natin minsan nandito lang. Ini-aim natin, ang kailangan i-aim natin talaga nasa gitna. Tsaka dati puro rim shot ako pero rim shot pa rin ako, halos pumapalo. Pero ngayon, hindi na inaano ko na siya, binabalance ko na. May rim shot ako, may rim shot ako, may ganyan lang palo. Kasi hindi mo naman kailangan, depende kasi sa space ang paggamit ng space. Kunyari malawak na lugar yung papaluan mo, hindi mo naman kailangan ng malakas na palo. Ang rim shot nakakatulong din yan para sa dynamics at saka sa accent at saka sa volume ng tunog. Kasi minsan sa ibang snare pag dito ang space pero ayun nga, kailangan nating aralin yun, yung palo na kahit nasa gitna para ang kapal ng tunog niya. Pero simula bata nakasanayan ko talaga shot nasa yung nagtuturo sa amin, yung pastor namin dati, pag narinig niya gano'n, kasi nga parang supot yung tunog, talagang hahawakan niya yung kamay mo, igaganyan niya yan, gaganyan niya yan sa snare para magtanim lang, para maintindihan lang natin na ito gamitin mo. Pero yun nga, depende sa palo yun. Kasi nung bata ako, syempre nag-aalalay lang ako sa palo ko, kasi inaalam ko kung tama ba gagawin ko o mali. Pero syempre ngayon, kahit papano, nababalansin na natin. At saka may masarap na patunog na rim shot kahit na malakas sa tugtugan o mahina ang tugtugan, pag rim shot ang gamit mo, ang sarap Basta ganun, hindi lang sa mga ganun beat, basta sa context ng kanta, napaka laking bagay nun. Tsaka yan, basta tuloy lang tayo. Nauna na yung marami kong salita bago itong lesson natin o yung bagong sinashare. Malapit na tayo matapos, konting-konti na lang, tatapusin na natin to at lilipat na tayo sa madali-dali mga basic ulit sa libro. Ang gusto kong aralin libro ngayon yung dun sa Siljan kasi ayun, nakauna-una ang libro ko talaga, yung Siljan na libro. Kaso iba yung pattern niya ng pagsusulat. Try natin yan, pero tapusin muna natin to. First bar natin, meron tayo rito siyempre 4/4 time signature natin. At ang pattern natin, pwede natin siya i-count 1 EN, 2 EN, 3 EN, 4 EN.
nagkakamali tayo, okay lang na ganun. At saka pamilyarin mo yung tunog sa'yo. Basta nabasa mo na, yun nakahalagahan eh. Yung nababasa mo na siya, tapos pag napakinggan mo na yung tunog, i-verbalize mo rin ng konti. Next pattern natin, next bar. Nagiging conscious na ako sa palo ko rito kasi gusto ko nga talaga ma-maintain ko yung palo ko nakaganyan. Kasi nga minsan nakaganyan ako eh. Ang mas maganda kasi talaga naka-triangle siya. Yung palad natin para nakaganyan lang siya oh. Nakaganyan lang siya, tapos lalagyan mo lang siya ng stick. Tapos usad mo konti. Ganon din sa kabila. Nakaganyan siya. Lalagay mo lang yung stick. Ganyan yung angulo niya, hindi yung kasi yun yung natural natin eh. Yun yung natural na stroke ng kamay natin. Hindi naman tayo nag-i-stroke ng paganyan eh. Nacho-choke tayo minsan pag paganyan eh. Choke. Pero pwede rin. French grip yata tawag dito o paano? Basta ganyan. Pwede rin naman, kanya-kanyang gamit. Pero ayun nga, para mas maluwag, para ka nagdi-dribble ng bola ganyan no. Yan. Ayun ang pinapractice ko ngayon, yung naka-triangle. Tapos hanggang maaari parang naglalati ko na ganyan. Para may power kaysa kayo yung ganyan lang. Yung ganyan, pwede rin naman, depende nga sa tugtugan. Pero pag yung hanggang maaari yung gaganyan mo nga. Si Dave Weckl, tinuturo niya gaganyan mo yung stick oh. Tapos ganyan oh. Buo ka ng form na umiikot siya pa ganyan. Tatayo mo siya pa ganyan, patas. Ayun yung kauna-unahang DVD na nabili ko, yung kay Dave Weckl. Binili ako ng mami ko noon. Parang 2008 yata. 2008 yun. 2008 o 2000. Basta early 2000, parang 2001, 2002, 2003. Ang nangyari naman doon, pinahiram ko yun sa churchmate ko, yung DVD na yun, hindi na nasa uli sa akin. Kaya hindi ko rin napanood. Nakita ko lang yung, syempre napanood ko lang yung pinatesting namin. VHS pa pala nun. VHS yung malaking ganon, yung ginagamit. O basta ganon. Okay, dito tayo, bar, second bar natin. Ito madali itong bilangan ngayon eh, kasi walang masyadong 36 note, 30 second note, parang ganon. Ang count natin dito sa second bar, 1 and 2 and 3 and 4 and 4 en. 1 and 2, 1 and 2 and 3 en, 4 en. 1 and 2 and 3 en, 4 en. 1 and 2 and 3 en, 4 and 1, 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Mas malino kasi siya pag binibilangan talaga. Pero yung mga ganitong yung pattern na, siyempre napapractice ka magbilang, napapractice mo yung tamang bara o tamang tapat-tapat na mga nota. Next pattern, pattern 3, 1 and 2 and 3 and 4 and. Yung 3 and tatlo.
basta ganun, basic lang yon. Next pattern, 1 and 2 and 3 E and 4 E and 1 1 Isa lang yun eh. Ulitin natin. Medyo nalilito ko ng konti. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and lang na minsan nagkakamali, napakaganda ng opportunity na yun. Pag nagkakamali ka, talagang napofocus ka, nakakaroon ka ng time para mag-concentrate. Okay, next pattern, 1 and 2 and 3 and triplet to 3 triplet ay 4 triplet and triplet. Ang pattern niya sa end triplet, sa pattern niya sa huli ganun lang, basic lang yun. 1 and 2 and 3. Basic na basic sa inyo, kaya-kaya nyo yun. Next pattern, itong Just Fusion medyo nakaka-enjoy kasi hindi ganong kahirap sa bilang, kaya-kaya nyo. Ito medyo mahirap ng konti para sa akin. 1 and 2 and 3 and 4 ay 4 1 and 2 and 3 and hindi ko muna ito bibilangan sa na to, pero gagawin natin. Basta parang ganun lang, 1 and 2 and 3 and up.
Okay, next pattern. Ang count nito 1 and 2 and 3 and 4 and. Yung mahirap-hirap lang ng konti dito yung 1 and 2 1 and 2 and 1 and 2 and ulitin natin, magulo. 1 and 2 and 4 and 1 and 2 and next pattern 1 and 2 and 3 triplet, 4 triplet. 1 and 2 and 3 1 and 2 and 3. Next pattern pattern 9 1 and 2 E and 3 and 4 E and. Sorry. Next pattern 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Doon sa 3 and 4 and 3 and 4 lang, parang ganun lang. Tapos next 11 1 and 2 and 3 and
30 seconds note dito, pwede natin single, pwede natin double. 1 and a 2 and 3 and a 4 and next pattern. Last pattern. Maraming salamat. Medyo mahaba tong video na to, pero nag-enjoy ako rito. Ganun lang, basta aral kayo. Kung hanggang maaari makukuha natin na makapag-note reading din kayo, hanap kayo ng pwede nyo maging tropa na nagbabasa ng nota, magtanong-tanong kayo. Ako nagtatanong-tanong din. At saka syempre nanonood din tayo sa mga lessons sa YouTube, TikTok, at saka sa kung saan-saan. Basta importante may makuha tayo na konting kaalaman patungkol sa mga pinagagawa ng drummer. At trip na trip ko ng mga bata ko yung drumline. Yan, ayan na nag-inspire sa akin dati. Yung kausuhan ng mga 2000 drumline. Talagang pinanonood ko yun. Talagang ilang beses kong pinanonood. At hanggang ngayon pinanonood ko pa rin. Meron na silang parang second movie na nila. Parang guest na lang din sila. Pero saludo ron sa gumawa ng movie nila. Basta, napakasarap mag-drums. Napakasarap nung may binabasang ganito. Padali-dali kahit papano. Marami ka na-explore na possibilities para sa pag-aaral ng drums. So yun lang, maraming salamat. Yun, sa mga tropa natin dyan na kailangan ng sounds and lights, band equipments, yan, PM lang po kayo sa amin. Kailangan din ng mga pahakot at saka magpapaisad sa mga pusa. Meron din po tayo ng ganyan. Basta PM lang kayo kung ano mga kailangan nyo, baka matulungan namin kayo. Maraming salamat. Tsaka syempre papalo nyo at palike yung mga page natin. Maraming salamat po muli. God bless.